Magandang buhay! 1, 2, 3, welcome! Welcome na naman po sa panabago namang vlog ni Michikoy and good morning. Good morning po sa ating lahat and matagal-tagal po tayo talaga no, hindi na nakakapag-upload no dahil nabisi po talaga si Michikoy. Pero mga sa makabuluhang bagay naman po na busy si Michikoy, okay? And actually yung last vlog lang po natin is patungkol po yun sa pagkikita po ng mag-best friend, ano, si Pipay tsaka si Naomi dahil birthday nga po ni Pipay. Okay, so anyway, so ang gagawin po natin ngayon is actually first time po natin gagawin to, no, yung reaction video, no. Magre-react po tayo sa isang vlog ng ating PVK. Sino kaya sa PVK ang ating bibigyan ng reaksyon, no? By the way, baka nagtataka kayo ano ba yung PVK? PVK po is Pinoy Vloggers in Kuwait. Hello po, shout out po sa mga ka-PVK natin diyan. So, yun nga po, no, ang ating pong bibigyan ng reaksyon ay walang iba kundi ang ating kumpare, no, si Ikoy Vlog. Sa mga hindi po nakapag-subscribe sa channel po ni Ikoy Vlog, iyan po yung kanyang channel, no? Puntahan nyo na po, click nyo po, lagi yung sinasabi, sana all, no? Sandwich generation, no? Yun po yung gusto natin pag-usapan, bigyan ng reaction. No, actually, pinanood ko siya ulit dahil gusto ko makita yung mga comments, no? And hindi naman po karamihan yung mga comments, and ang maganda po is positive po yung mga comments, no? Pero kasi one time may napanood or parang napanood. Hindi po meron po mga comments na hindi maganda dito po sa Relationship Matters, no, kung I'm sure no some of you are following that channel as well, no. Hindi po yung iba, hindi po maganda yung pagtanggap nila na ayaw nila. Anyway, you cannot please everybody, di ba? Pero ito po kasi real talk, okay? So, anong sabi niya, no? Sandwich generation daw po, no? Pakinggan natin, tingnan natin. Ang ibig sabihin ng sandwich generation, mga friendship buddies, ito yung ikaw ay may pamilya, may anak, at the same time, meron ka pang parents na sinusuportahan. So, dalawang sinusuportahan mo, mga anak mo, at yung elderly okay, so ayan nga po, no? Yung sandwich generation. Sabi ko, ang tanong, ikaw ba ay naandyan sa sandwich generation? Dahil kung ako pong tatanungin nyo, naandito po tayo sa sandwich generation. Yung pong dahil hindi po napaghandaan ng ating mga magulang yung kanilang retirement, so sa kanilang pagtanda, talagang nakaasa po talaga sila sa amin, ano, sa akin. Actually, nanay ko lang naman po. Okay, so and then meron pa po akong mga anak, no, na kailangang suportahan, no, do yung panganay ko is 19 na, pero nag-aaral pa rin po siya, no. So kumbaga, cargo ko pa rin po yung aking panganay, no. So, aanin po natin, no, ikaw ba ay magiging isang suwail na anak kung ito'y pinag-uusapan natin? Negatibo ba ang dating nito sa inyo? Kung ito po ang pinag-uusapan natin, itong topic po na to ni Ikoy Vlog, no? Para sa inyo, okay ba tong tinapik ni Ikoy Vlog? Hindi ba nakakainis? Hindi ba nakaka-offend? Hindi ba parang mali? Hindi po ba? Pero as I have said, sabi ko nga po sa inyo, maganda po yung mga naging comments po sa kanyang post, no? Puntahan nyo po, basahin nyo po. Agree po ako talaga kay Ikoy Vlog. Kailangan po talaga mapaghandaan natin para maputol po yung sanay po ng ganito. Na as you grow old, you stop working kasi tumatanda na rin yung mga anak mo, and then yung mga anak mo, ang na-expect mo na mag-work for you bilang isang magulang. So, sampulan natin yun sa akin. Dahil medyo nagtatrabaho na yung anak ko, no? Nagsimula na siya ngayon mag-part-time, magtatrabaho. So, ngayon, kailangan magbawas ngayon ako ng trabaho kasi aasa na lang ako sa anak ko. Actually, sinabi niya rin yun, no? Mama, kapag nakatapos na ako, uwi ka na. No? Which is, no, it cannot be like that. No, hanggat kaya pa namin magtrabaho, gagawin po talaga namin magtrabaho, di ba? Not for them na, no? Kasi, lalaki na sila, magkakaroon na sila ng sarili nilang buhay, pamilya, but para sa sarili naman po namin. Okay, kailan ka magsisimula? Kailan po kayo magsisimula na isipin niyo naman po yung sarili niyo? Kapag ka hikahos ka na, kapag ka matandang hukluban ka na, di po ba? So, kaya nga po, hanggat maaga, is matuto po tayong mag-prepare para sa ating
pagtanda. Praise God naman dahil maaga naman po tayong nakapagtrabaho, so maaga po tayo nagkaroon ng SSS, ano. Pero SSS won't be enough. Aminin na natin, hindi. That will not be enough. Okay? Kumbaga, ang point po kasi dito, yung hindi po tayo maging pabigat sa ating mga anak pagdating ng panahon. Yung nakakaawa, di ba, napapanood nyo, no? Yung mga magulang, pinagpapasapasahan, ayaw alagaan, kasi nga naman, maliit na nga lang ang kita namin, maliit lang ang bahay ko, nangungupahan lang ako. Sabi ng mga anak, kaya ayaw ko yung mga kasi nga hindi po napagandaan din ng magulang. Okay, so yun po yun dapat na kaya yun nga po sabi ko rin kung nasa inyo yun, if you're going to give, going to help as a gift, di pa ba? Pero you will not be obligated, sabi po namin sa kanila na nasuportahan kami din. Kaya kailangan po namin umisip din ng iba pang ways kung paano na hindi po kami magiging pabigat sa aming mga anak pagdating ng panahon, no? Pero sabi nga nila, no, ito mga kasabihan lang po to, no, bato-bato sa langit, ang tamaan ay siya na nga, no. Kapag ka ikaw daw ay may pension, ay pag-aagawan ka ng mga kamag-anak. Ay, mahirap naman po yun, pag-agawan ka ng kamag-anak kasi dahil may pension ka. O, di ba? Mangunan na kaagad na, hindi mo malang ma-enjoy yung pension mo, tagal-tagal mong di ba, trabahuan, tapos di ba? Kumbaga, kaya ka lang gustong alagaan dahil may pension ka. Kung wala kang pension, ayaw ka alagaan. Hindi naman po yung point na yun doon, yung kung sino mag-aalaga, hindi, di ba? Nasaan nga yan sa Biblia, honor your mother and your father, that it will may go well with you, di ba? Ito po yung isa sa commandment ng Panginoon na merong pangako, hindi po ba? Ang inaano po kasi talaga natin dito, kaya po nahihirapan ng bansang Pilipinas ay dahil nga rin po sa ganitong bagay. Hindi po natin napaghandaan yung ating retirement. I don't know, pero sa akin, this has to stop. No, ayoko po talaga. Ayoko pong maging pabigat sa aking mga anak, So, okay naman po 'yon, no? Kaya nga sabi ko nga, I am that generation and I wanted to stop here sa akin. Ayoko yung mga anak ko na ganoon ang mangyari. No, so yun lamang po. So ano pong reaction nyo? Do you agree? Agree po ba kayo kay na bakit niya pinag-uusapan to? Parang nakakaano, no? Actually, nakakatuwa, no? Kasi dapat po talaga ma-educate yung mga tao pagdating po sa ganito. Hindi mo gugustuhin na maging pabigat ka sa kawawa. Sinong kawawa? Kawawa ka din. Di ba maawa ka sa sarili mo? Tagal-tagal mo nag-abroad, wala man lang tumulong sa'yo. Kasi lahat sibigay ka. Bigay dito, bigay doon, gala dito, gala doon, bili dito, bili dito. Hindi man lang naisip yung mag-ipon. Hindi po ba? So, paano na po? Kaya nga po, yun yung natin, paghandaan po natin yung future natin because we'll never know, no? O sabihin natin, sige, walang problema, alagaan naman ako na anak ko. Kaya lang, maging burden po ba tayo? Financially burden po tayo maging financial burden po tayo sa ating mga anak? Hindi po ba yung iisipin o kaya baka minsan pag-awayin pa nilang mag-asawa kung hindi okay yung ganitong setup, di po ba? So magiging cost pa rin tayo ng hindi pagkakaunawaan ng marriage life ng ating magiging anak. Kaya yun nga po yung sabi ko nga sa aking mga anak na kung if you want to help, hindi you're not obligated. Okay. Kaya ayun nga po yung ko kay Rino, no? Hanggat wala ka pang trabaho, di ba? Kami muna ng papa ang maghuhulog doon sa mutual fund mo. Pero, sabi ko ganoon, pagka nagkatrabaho ka na, ikaw na magtuloy at wag mong ititigil. Ayan po yung sinabi ko sa kanya. Wag mong ititigil. Ituloy mo siya. Kahit maliit na halaga pa lang naman yan. Kung gusto mo madagdagan, didagdagan mo eventually, di ba? Pero wag mo akong ititigil yan dahil iyan ay para sa future mo, para sa iyo rin po yan. Para ayaw mo nun, maaga pa lang, pwede ka na mag-retire, di ba? Hindi yung iba, kulang na lang, kahit hanggang 80 magtrabaho kasi kailangan pa. So, di ba? So, yun nga man po. No, okay, so, kayo po ba ay naandito sa sandwich generation? Ano pong masasabi nyo? Baka gusto nyo pong pag-usapan natin, no? Kanya-kanya po tayo kasi na-experience sa buhay. No, para sa inyo, okay lang ba yung ganoon? Or gusto mo rin po ba na kagaya ko, mahinto na dito? So, ayun lamang po. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe icon. And yung maliit po na kalembang, click niya rin po yan so that you will be notified in case I have a new vlog. Magandang buhay, and God bless us all.